Then mag-bypass, nakabukas ang switch ng ating ignition, yung susian. As you can see, umaandar siya mga ka-rider. And then gagawin natin yung next na nakasarado yung susian, kung ano mangyayari. Yan, napansin nyo, di ba mga ka-rider? Nag-spark yung ating connect. Hi guys! Kamusta na kayo? And for today's video, isa na namang tutorial yung ating isi-share. Paano ba mag-bypass gamit tong tools, no, sa ating Raider 150. Ganito yun mga ka-rider, kapag ayaw na gumana yung inyong push button ng ignition, pwede kayo mag-bypass sa pamamagitan at matest nyo kung okay pa ba o hindi na. So una, tanggalin muna natin yung ating mga tornilyo ng ating flarings. So, kung mapapansin nyo dito sa ating ginawang video, nakatanggal yung ating connector, no, ng ating stator ng ating ignition. Kasi bago pa mangyari ito, ay nagkaroon na ako ng problema. Encounter ko na yung problema. Ang nangyari, continuous ignition ang nangyayari sa ating motor. Kasi nung umaandar tayo, habang umaandar, namatay siya at bigla kong in-start. And then, nag-continuous ignition na siya. So, napansin ko, nung mistop ako, kahit nakapatay na yung switch, namamatay pa rin, umaandar pa rin yung ating ignition. So, nag-continuous hanggang sa napansin ko, binuksan ko yung sa ating compartment, yung ating battery, na mainit na siya, no? So, ang ginawa ko, tinanggal ko muna dito, mga ka-rider. Kung just in case may encounter nyo na ang ignition switch nyo ay continuous na umaandar, unang gawin nyo, tanggalin nyo to para mawalan ng connector, or else baka masira yung inyong battery. O kaya naman, tanggalin nyo muna yung switch dun sa ating malapit sa battery, yung ating fuse, para hindi siya mag-continuous ignition. And then, tsaka nyo tanggalin itong nandito sa ating coil, sa ignition coil ng motor na to. So, ikakabit ko siya ngayon mga ka-rider, and then itetest natin ulit yung ginawa natin, no? Pero ito mga ka-rider ay di ko pa napapalitan, and for today, papalitan ko siya. So, itatap ko muna tong pinaka-top head cover ng ating ignition coil dito sa ating starter motor, and then i-screw natin. So, based on experience lang to mga ka-rider. Ito ay base lang po sa aking mga na-experience habang ako ay nagdadrive. Kaya i-share ko sa inyo kahit paano makapagbigay info. Sa ganun, just in case matapat kayo sa mga gantong incidents na nagtataka kayo bakit nag-continuous ignition. So, di kayo magpapanik. Ang gagawin nyo lang, pag continuous pa rin siya, kahit nakapatay na yung switch nyo, punta kayo dun sa baterya. Pwede nyo tanggalin yung battery. Kasi kailangan mabilisan ng kilos dito mga ka-rider. So, mas mabilis na magandang gawin nyo ay either tanggalin nyo yung nandito, pero hindi nyo yung matatanggal kasi mainit pa siya, no? Habang galing kayo sa biyahe. Ang pinakamabilis, dun kayo pumunta sa fuse. Dalawa yung fuse na yon, isa ang reserve at isa naman yung nakakonekta dito sa baterya. So, yun yung tatanggalin nyo para stop yung ignition nya. At i-check nyo rin kasi yung battery nya unang matatamaan kasi nagko-continuous siya kahit naka-off. So, yung battery possible na uminit. Yung iba pa nga nagbo-bloated, yung iba kumukulubot na, lumiliit. Based lang sa mga video ni research ko na napanood ko.
So, take note nyo lang habang kayo ay bumabiyahe. Just in case, ang nangyari kasi, namatay bigla, and then bigla akong in-start, and then continuous running na yung ignition. Kahit na pinapatay ko na siya, maandar pa rin. So, battery, fuse, yun. Tapos dito sa may coil natin. Kapag natanggal nyo na yung fuse, punta kayo dito sa may battery coil. Sa ignition coil. So, ito na pala yung ating ipapalit. Itong ating starter relay. Yan. Mapapansin nyo, meron siyang dalawang fuse. Yung isa dyan, reserva. At yung isa, yun yung nakakonekta dun sa ating baterya. Made in Indonesia to. SGP to mga ka-rider. Inabot siya ng I think 760 ang price niya. Kasi meron naman siyang class A, mga nasa 350. Pero gusto ko pang matagalan na yung use at the same time subok na, di ba? SGP, galing ng Suzuki Raider. So first, ang gagawin natin, tatanggalin natin to, i-connect natin. So itong switch na to mga ka-rider dito sa ating starter relay, gamit nyo lang tong tools. Pwede kayo mag-bypass. Take note mga ka-rider, huwag nyong gagawin to kapag naka-off yung inyong starter, yung inyong switch, no, inyong susian. Pag magba-bypass kayo, kailangan nakabukas. So kaya naman, just in case may encounter kayo, matik, punta kayo sa fuse to avoid any untoward na mga issue, no. Yan yung fuse na to. Diyan kayo magtatanggal. So, gawin natin mag-bypass. Nakabukas ang switch ng ating ignition, yung susian. As you can see, umaandar siya mga ka-rider. And then, gagawin natin yung next na nakasarado yung susian. Kung ano mangyayari. Yan. Pinapansin nyo, di ba mga ka-rider? Nag-spark yung ating connector. Ulitin natin. At the same time, mga ka-rider, hindi siya mag-on kasi naka-off nga yung ating susian. So, yun guys. Hope na makapagbigay kaalaman sa inyo to and take note nyo. So, dapat ganito. Yan. Kailangan nakabukas yung susian ng ating motor para mag-ignition siya. Just in case naman lang na hindi nyo na on yan, ganun ang mangyayari, mag-i-spark siya mga ka-rider. So, take note nyo para meron kayong idea just in case sa long drive kayo. And for today, ngayon gagawin natin, baklasin natin to. So, yan mga ka-rider, meron siyang switch dito. Meron siyang pindutan, no, kung paano matanggal yung ating connector. Doon nakakonekta doon sa ating starter relay. Ngayon, ipupush lang natin siya pakaliwa. Kasi rubber lang naman yung nakakonect dito sa side. Pupush lang natin siya pakaliwa, no, mga ka-rider. Tanggalin natin siya at papalitan natin ng bago. Yun yung panibagong relay na nabili natin. Ito yun. Yan, may rubber siya sa side. Both side yan mga ka-rider. So, hindi ko na rin tatanggalin yung fuse para bago na lahat. At ikakabit muna natin mga ka-rider. So, pwede kayong gumamit ng tools. Pwede nating hilahin. Kung kaya nyong i-grip, hilahin nyo lang. Dahil medyo lumalaban, no? Kailangan natin gamitin ng tools. Push nyo lang siya palabas. Ayan. Unti. So, medyo makapit. Kailangan natin gumamit ng tools. So, ayan, tanggal na natin. So, ayan guys. Tanggal na natin, mga ka-rider. Ito yung bago at ito yung luma. Yung sa baba, yan yung bago. Ayan. So, medyo may napansin lang ako dito sa luma natin, mga ka-rider. So, take note. Ito kasi yung napansin ko, parang medyo basa yung loob ng ating
starter relay. Ito sa luma. Mamaya pakita ko sa inyo. So, ikabit ko muna to. So, ganun lang. Push nyo lang siya pakanan. Kung kaya nyo i-push na wala kang ginagamit na tools, pwede rin naman. Ganyan lang. So, kung may isasagad natin, ng push lang, ginagawa ko, kumakapit lang ako sa baterya, no? Para mai-push. So, medyo makapit. Kailangan ko talaga gumamit din ng tools para pabalik. So, hindi ko maisagad. Medyo makapit siya, no? So, gagamit muna ako ng tools para mai-push ko siya ng maayos. So, ganito lang. Ipitin nyo lang siya at ihawakan nyo sa ilalim. Then, i-push nyo siya dandahan. Gamit na kayo ng itong pang screw natin. Goods na yan. Yun, so nakasagad na. Ngayon, ibabalik na natin yung connector. So, palitan na rin natin yung takip. Bago na rin. At lagyan natin ng date kung kailan natin kinabit na para meron lang tayong reference kung kailan tayo nagpalit ng ating starter relay. Hindi ng petsa kung kailan nyo kinabit para at least malaman nyo kung tumagal ba talaga. Kung ilang taon tumagal. So, yun lang guys. Para sa reference lang naman tong sinishare ko sa inyo. At least may idea kayo. So, medyo ayos mo ng ating pentel pen. So, try natin ulit isulat. Kaya kumapit. So, ganun lang kung paano natin tinanggal. Ganun din natin ibabalik. So, ito isuot na natin. So, ito guys, no, pakita ko sa inyo kasi may napansin akong basa sa loob. Basa yung loob ng ating starter relay. Hindi ko alam kung dahil ito sa paghuhugas ko kapag nagka-car wash ako, naaabot ba siya ng tubig. Kasi napansin ko, ayun, no. So, mas maganda siguro mga ka-rider, check nyo palagi. Baka ito nangyari sa akin. Hindi ko siya na-check, no. Siguro may something na nakaangat, nakadiretso dun sa ating connector. Kaya naging cause din ng pagkasira ng ating starter relay. Although medyo matagal na rin to, umabot na rin naman siya ng 8 years. Kaya tingin ko sulit din naman no. Pero kung gusto niyo pang mas mapahaba yung life ng inyong starter relay, yun, take note nyo, i-check nyo lagi. Make sure na naka-cover na hindi mapapasok ng tubig. Sa akin kasi ito instance, napansin ko, basa. So ganito lang, i-connect nyo lang and then i-push nyo lang siya pababa. Matik na, magla-lock na yun. Meron kasing pinaka-switch ng lock yung ating starter relay.
Then push nyo lang pababa. Yun. Diba? Goods na to mga ka-rider. Then make sure itakip nyo lang maigi na naka-sealed na hindi mapapasok ng tubig. Yun. Based on my experience, napansin ko lang ngayon, mukhang napapasok ng tubig yung ating starter relay. Possible naging cause ng trigger ng pagkasira. Kasi okay naman yung kanyang fuse, wala namang issue. Pagdating sa ating starter, sa push button, ayaw gumana. And then bypass natin, umaandar. Pero pagdating sa diretso dun sa accessory wire natin, papunta dun sa ating ignition starter, sa push button, ayos siyang gumana. Push nyo lang to pababa and make sure naka-sealed. Meron naman siyang takip. So para ma-avoid nyo, may iwasan din yung cause na pagkasira. Okay. So ngayon babalik na natin yung connector. Sa connector, hindi kayo malilito kasi meron siyang pinaka-mark. May marking siya, hindi siya pwedeng magkapalit. Kasi meron siyang gatla. So suksok nyo lang yung kanyang connector, yung wire. Mapapansin nyo yan kapag na-encounter nyo. Yun. At hope na makatulong ito, isa sa mga basis nyo kapag nag-troubleshoot kayo ng gantong starter relay issue. So screw na natin. And then i-test natin na mga ka-rider. Yan, make sure na tight yung pagka-connect, no? Para wala tayong maging encounter na loose connection. Sikipan nyo maigi. Buong sikip. Pero hindi nyo masisira, syempre. Kailangan mapapakinabangan, di ba mga ka-rider? Yun, goods na. Make sure naka-sealed, takip maigi, balik sa dating pwesto. Itong takip niya, meron din tong lock, no? Push nyo lang maigi pababa. Make sure na walang makakapasok na tubig. Kaya naman alikabok na pwedeng mag-cause ng kanyang pagkasira. Ayun. So, support lang mga ka-rider. Kagaya sa atin nagsisimula uli. Once more. Huwag niyong kalimutan mag-support, subscribe. Para maraming makapanood, i-share. So, ito. Ang issue niya, nabasa. Nasira. So, test natin. Buksan na yan ang susi at i-push button na. Ayun, smooth na smooth. Gusto nyo ba yan? So, like and subscribe. I-share nyo na mga ka-rider. At meron kayong idea, I hope na nakatulong itong video para sa inyo. Check natin ang ating baterya sa pamamagitan ng ating switch sa ating park light. Connected yung ating baterya, no? Yung ating odometer, yung sa ating voltmeter sa ating park light. Ayun, pangalawang beses na to. One start, goods na. Check natin, voltmeter 12.6. Goods na goods. Nagustuhan nyo ba?
Support na. Subscribe, like, and share. For more video. Yun lang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe, share, at like our channel, Suzuki Raider.